Nagtipon-tipon ng mga taga-suporta ni FPRRD para ipanawagan ang pagbaba ni PBBM sa pwesto. Di raw kasi dapat maabsuelto ang Pangulo sa multi-billion peso flood control scandal. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ayan nanawagan po sila. Oo, nanawagan po sila na BBM resign na daw, di ba? BBM resign. Tapos, ang sabi nila noon, si PBBM daw, weak leader. Napaka-weak daw talaga ng Pangulo. Diba? Napaka-weak. Weak na weak daw po itong ating mahal na Pangulo. Pero, ito yung nangyari. Nagtulong-tulong po sila ngayon. Nagkaisa silang lahat ng mga magnanakaw. Para pabagsakin lang si PBBM. Pero, hanggang ngayon, si PBBM pa rin yung Pangulo at hindi po nila mapababa. Pero, partida, weak leader daw yan, ha? Weak leader daw po ang ating Pangulo. Pero hindi nila kinaya. Sa pagkakaalam ko, yung weak leader, yung mga nakakulong, yung pinadala sa Hague, yun yung totoong weak leader. Ha? Naniniwala ako dyan. 100%. Yun yung totoong weak leader. Ha? Kasi kung weak si PBBM, dapat hindi na siya presidente ngayon eh. Weak nga, di ba? Tandaan nyo, ang kinakalaban nyo, anak ni Marcos Sr. Ha? Lagay nyo dito. Anak ni Marcos Sr. yung kinakalaban nyo. Yan yung totoong dekalibre. Diba? Yan yung totoo. Hindi nyo kaya yan. Anak ni Marcos Sr. yan. Nag-iisip ba kayo? Kayo, Duterte lang kayo. Dumi lang kayo ng kuko ng Pangulo. Hindi na kayo nahiya. Diba? So yan bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman maging updated po kayo sa mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo dyan. So tuloy natin to. Live mula sa Batasan, Quezon City. Isaiah, anong paliwanag ng mga Duterte supporter dyan? George Marcos resign. Ito ang panawagan ng mga Duterte supporters. Ito, cut muna natin. Habang nananawagan po sila ng Marcos resign, napupuno po yung bulsa nila. Bakit? Hindi po nila gagawin yan kung walang budget. Ano ka ba? Diba? Marcos resign! Marcos resign! Hindi ka naman sisigaw ng ganun kung hindi nalagyan yung bulsa mo. Try nyong mag-rally nang walang budget. I'm sure hindi nyo gagawin yan. Para kayong tangan yan. Mahal nyo ko na yung bansa. Tapos sasabihin nyo, grabe na yung pagnanakaw ni PBBM. Pero hanggang salita lang kayo. Wala kayong mapatunayan. O bakit nyo ginagawa yan? Nalalagayan kayo eh. Nabibigyan kayo ng ganun eh. Pera. Diba? Sa isinagawa nilang motorcade mula EDSA patungo rito sa Batasang Pambansa. Pasado alas 2 ng hapon ang umarangkada mula EDSA ang motorcade ng diehard Duterte supporters. Mahabang pila ng mga motorsiklo. Ano ba nakasulat? Ang ingay at bumusina kontra korupsyon. Kunyari kontra korupsyon. Sila pala yung kurakot. Diba? Masyado nilang ginagalingan ngayon kasi pag si Sara nga naman yung naupo, sarap buhay na naman mga DDS. Lalaki na naman yung mga tiyan. Diba? Pag si Sara Duterte po, tandaan nyo to, pag si Sara Duterte ang naging presidente ng Pilipinas, wala na pong gulo sa Pilipinas. Maniwala po kayo sa akin. Pag si Sara Duterte ang nakaupo sa Pilipinas, wala na pong gulo. Alam nyo bakit? Alam mo bakit? Magiging tahimik na po ang nakawan. Tas tayo, magtataka, bakit walang gulo ngayon? Siyempre nagkakaisa sila yung mga magnanakaw.
pera natin, ninanakaw nila. Walang gulo, nagkakaisa eh. Pero yung Pangulo kasi natin, ayaw nang magnanakaw eh. Kaya magulo tayo ngayon. Magulo po tayo ngayon. Dahil binulabog ni PBBM ang totoong mga buhaya. Ang mga buhaya naman nagalit. Tangina, bakit mo kami binulabog? Umanda ka. Papabagsakin ka namin. At pribadong sasakyan ang sumakop sa kanto ng EDSA at White Plains Avenue kanina. Sigaw nila, patalsikin at panagutin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Habang bumabagtas sa EDSA, tuloy-tuloy ang pag-iingay at pagbusina nila at hinihikayat rin nila ang ibang mga motorista na bumusina. Ang ina, mandadamay pa ba? Ako bubusina? Tangina, hindi ko gagawin yan. Uutusan daw po kayo ha. Nang hikayat pa, magbusina daw. Ako yung napadaan dyan, tapos sasabihin niyo, bumusina na rin kayo. Duraan pa kita eh. Duraan pa kita eh. Bakit mauutusan? Ayon sa mga lumahok, isa itong mapayapang protesta na Mapayapa? Paano mapayapa? Ang ingay-ingay nyo. Ang mapayapa, walang ingay. Diba? Tama, di ba? Kung gusto nyo ng kapayapaan, yung walang ingay. Pero kayo mismo nang gugulo, tapos sasabihin nyo, kapayapaan. Mga bobo talaga. panawagang panagutin ng mga taong umano'y nasa likod ng maanumalyang flood control projects, partikular na ang Pangulo. Sa unang schedule na inilabas ng grupo, sinabi nilang daraan sila sa isang mall sa Pasay City, pero nabago ang kanilang ruta. Pero ang grupo ni former Congressman Mike Defensor ay bumagtas mula sa White Plain, tumungo sila sa North Avenue papunta sa monumento at Mike Defensor kasi wala na yan eh. Wala nang bilang yan eh. Di ba? Isa pa yan, si Mike Defensor. Ewan ko, may pangako siguro si Inday Sayed dyan. Kaya, kita nyo naman, nag-e-effort, nagpapakatanga. Oh. Diba? umikot sa Monumento Circle, saka dire-diretsong nagtungo dito sa Batasang Pambansa. Habang ang grupo naman ni retired Philippine Army Hermogenes Esperon ay mula sa PITX patungong C5 ay dumaan ng Marcos Highway. Kailan ba nag-umpisa ang flood control issue na yan? Panahon ni Digong. Oh. Tahimik sila nun. Pero pag upo ni PBBM, nabulabog sila. Pinaimbestigahan eh. Naman dito sa Batasan. Ayon sa dating kongresista na si Mike Defensor, hindi nila masyadong pinagkalat ang kanilang aktibidad dahil ayaw raw nilang maulit ang nangyari sa Cebu kung saan hinarang sila ng mga otoridad habang nagpoprotesta. EDSA talaga kami. Yung point of convergence, again, si ground commander namin pinapaubaya. Katulad ng nangyari sa Cebu, ayaw namin masyadong malaman eh, kasi kinigimit na talaga yung mga tao. In fact, may order ngayon na ikipitin na naman daw itong natin namin masakit. George, mag-aalas 6 kanina na umalis ito yung mga Duterte supporters na sumama sa motorcade. Nagsagawa lang sila ng kaunting programa pero agad din namang umalis. Ayon sa pamunuan ng grupo, mas marami raw ang nakiisa sa motorcade nila ngayong araw kumpara sa mga nakiisa doon sa Cebu. Ano ang dami? Paano ang dami? Paano ang dami? Nilalangaw, ang dami pang space oh. Yan na ba yung marami? Yan na ba yung taong bayan? Kala ko ba taong bayan galit na? Bakit nilalangaw kayo? Oh. Sige nga. Taong bayan galit na. Ang dami pang space dyan oh. Dapat siksikan kayo dyan. Kung talagang marami kayo, dapat siksikan yan. Diba? Wala. Agad din namang umalis. Ayon sa pamunuan ng grupo, mas marami raw ang nakiisa sa motorcade nila ngayong araw kumpara sa mga nakiisa doon sa Cebu. At nagpasalamat rin sila sa mga pulis na tumulong para magmando ng trapiko at naging mapayapa nga ang kanilang motorcade. At yan muna ang pinakahuli. Ayan, nag-uwian na sila ngayon. Mapayapa na. Yung mga yan sila Buhay Lighter, yung mga vlogger dyan na sumama sa mga rally na yan. Sumisigaw-sigaw, BBM resign, sawa na kami sa nakawan, ganyan. Tapos na yung rally. Pag uwi nila ng bahay niyan, tangina, paldo.
paldo. Diba? Paldo po. Bukod sa kumikita pa sila sa mga content nila, iba pa yung mga nilalagay sa bulsa nila. Kaya paldo talaga. Yan si Boy Lighter, kaya nga yung kinabubuhay po ni Boy Lighter, okay? Alam ko kilala niyo si Boy Lighter. Yung kinabubuhay po niyan, rally. Yan po yung pinapalamon niya sa pamilya niya, sa tarantado niyang nanay, tarantado niyang tatay, tarantado niyang kapatid, mga putang ina ng kapatid nito. Sarap na sarap po sa paglamon. Ng katas ng rally. Yung katas ng rally, pera din naman natin yun eh. Ang pinambabayad sa kanila. Ang paslupang mga patay gutom, kaya nga nipis ng katawan nito eh. Pero nung nagkaroon sila ng diskarte, no, yung sasali ka lang sa rally, puno na yung bulsa mo. Bakit? Paldo sila eh. Suportado sila ng mga laos na politiko. Suportado po sila ng mga laos na politiko. Tama ba ako, Mike Defensor? Tama ba? Nagtatanong ako kay Mike Defensor, tama ba? Mike! Sumagot ka, mag-comment ka dyan! Kaya paldo po sila. Wala na mga DDS, paldo na naman. Yun po yun, Yun po yun. Kaya huwag kayong maniwala na mahal nila yung bansa. Mahal nila yung bayan. Hindi po totoo yan. Ito na yung isipin nyo. Kami nandito sa side ni PBBM. Sila nandun sa side ng kadiliman. Kung mukha po kaming pera, ang gagawin ni Ballpoint Man, kakampi ako sa kanila. Bakit po? Si PBBM nakaupo na eh. Hindi na magpapakawala yan ng pera sa mga vloggers. Hindi po. Ngayon, sino yung magpapakawala ng pera? Yung mga taong naghahabol ng kapangyarihan ni PBBM. Yung mga taong gustong magpatalsi kay PBBM. Kaya yung mga yan, kumukuha ng mga vlogger yan para banatan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya paldo po sila, everyman. O kung ako, mukha akong pera, sasali ako sa kanila, bakit ako nandito? Tangina, pag kinuntin ko sila, pagkakitaan ko rin sila. Bakit? Monetize yung YouTube ko eh. Ang ginagawa ko, pinagkakakitaan ko pa rin sila. Bayaran pa rin ako, syempre. Diba? YouTube naman kasi yung amo ko eh. Every month, binabayaran ako ni YouTube. Tandaan po ninyo, ang naghahabol ng kapangyarihan, yun yung malakas magpakawala ng salapi, ng pera. Sino yung naghahabol ngayon? Sino yung atat maging presidente? Sino? Diba? Di ba may hearing nga dyan sa kamera? Nagkaroon ng hearing dyan na may kumanta na siya'y binabayaran ng Office of the Vice President ng 25,000 monthly. Pinakita pa yung yung white envelope eh. Pero dininay ni Sara yun. Deny. Diba? Imagine, monthly, 25K. Ano na yan? Nilaglag si Sara eh. Last year pa yata yun eh. Hinanta si Sara Duterte. Alam ko napanood niya yun. Eto na. Bago po tayo mag-move sa next topic, huwag kalimutan like, share, subscribe. Para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin.